Hi guys, good morning. This is Aris Tena. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na po. Ito sa baba. Para lagi updated sa aking mga i-upload na vlog, okay? So ngayong araw, share ko sa iyo yung tinry ko na investment. So alam ko pagdating sa investment, marami nagdududa. Pero alam ko na mayroong isang investment na sigurado talaga. Yun ay walang iba kundi ang Pag-ibig in P2. Ayan, alam ko narinig mo na yan at baka isa ka sa mga nagdududa pa o hindi pa sinusubukan. Well, sabi ko na recommended talaga, highly recommended ang mag-invest in P2. Kung ikaw nagdududa ka sa ibang company na baka pag nag-invest ka, malugi or lumugso or malusaw ang iyong kapital, dito sigurado ka. Kasi alam mo ba, bago ko pasukin ang P2, ang dami na nag-offer sa akin, isa na nga dyan yung sa bangko, inoperan ako ng mutual fund, sabi 8% per annum. Maganda nga naman, ano daw yun, sigurado daw yun. Kaya lang, pag daw mo ba ang stock market, kapag nasa maturity date na, o nasa maturity na yung pera ko at pwede ko na withdrawin, kapag mababa ang market, bawas din yung pera ko. Sabi ko paano kung, halimbawa, 100,000 ang naihulog ko. So, halimbawa, after 5 years, gusto ko na withdrawin. Tapos, bumagsak ang market, nasa bear market ng bumagsak na sabihin natin mga 30%, ibig sabihin, bawas ng 30% ang pera ko. Sabi ko, sayang naman, di ba? So, nung pinag-aralan ko ang P2, masasabi ko na maganda siya kasi yung history niya, talagang pataas ng pataas ang nagiging dividends niya yearly. So per annum po yung kanyang dividends, okay? At makikita ko doon na kahit nagkaroon ng pandemic, hindi siya pababa, hindi pataas pa rin ng pataas. Kasi ang Pag-ibig naman, palaki ng palaki ang kita dahil madami ang nangangailangan ng housing loan or anumang klaseng loan na ino-offer niya ni Pag-ibig. Kaya kung gusto mong malaman paano mag-enroll sa Pag-ibig in P2, i-share ko po sa inyo step by step. Kaya huwag kang bibitaw dahil ipapakita ko sa ngayon ng step by step process paano mo may enroll ng Pag-ibig in P2 online and then pupunta ka doon sa branch kapag meron ka ng online application, okay? So kung mayroon ka ng Pag-ibig, loyalty card, mas maganda kasi kakailanganin mo yun. And then isa pa, bago ka maging member ng MP2, kailangan member ka na ng Pag-ibig. So yung mga kasi, halimbawa, yung self-employed, yung iba walang Pag-ibig, hindi sila member ng Pag-ibig, hindi sila qualified makapasok sa Pag-ibig in P2. So isa sa mga requirements kasi ay kailangan ikaw ay member ka ng Pag-ibig bago ka makapasok. Okay? So ipakita ko muna sa inyo paano mag-register at ano yung mga kailangan. Okay guys? So tingnan natin. Okay guys, nandito na tayo sa website. So pwede rin po ang inyong mga cellphone, gawin nyo lang po itong gagawin ko. Una, type nyo lang dito sa Google or ano man yung browser nyo. Akin kasi itong Microsoft Bing. So, ayan, type nyo lang po si MP2 enrollment, enter. Yan, ito po ang lalabas. Yan, nakita nyo ba? Modified Pag-ibig 2 enrollment. Kapag kinilik nyo po yan, mag-open po ang browser. Dito tayo mapupunta. So, next natin pag kinilik natin yan, ito po yung lalabas. Ayan. So, ito po yung website ng Pag-ibig in P2. Okay, nakalagay dito, the more you save, the more you earn. So, makikita natin dito, pakita muna natin bago tayo mag-register para maunawaan ninyo na gano'n ba kaganda ang Pag-ibig. Okay? So ito po ay may doong sabi dito, earn higher dividends and receive dividends annually or after 5 years. Ako po, ang pinili ko is every 5 years na lang. Hindi ako nag-annually kasi ang hassle pupunta ka pa sa branch para pick upin yung cheque. So hindi mo naman kailangan, baga parang i-deposit mo lang uli. Kaya ang pinili ko po ay Pag-ibig sa MP2 is yung 5 years po. Every 5 years ko siya. Kasi every 5 years lang po yung contract niya. Mag-i-end na siya and then kailangan mo i-renew. Okay? Kapag kasi na-set mo na, nakapag-fill up ka annually, pagdating mo sa branch, hindi na nila pinapayagan na baguhin mo na 5 years. So, ewan ko lang sa ibang branches po ha. Okay? Pero doon sa branch po dito sa Kalamba, kung ano yung napindot mo online, yun na yun. Hindi mo pwedeng baguhin. So, after na lang daw. Kapag i-renew mo after 5 years na lang. Okay? Sabi dito, MP2, savings special savings facility with a 5-year maturity designed for Pag-ibig members who wish to save more and earn even higher dividends, blah blah blah. I-shortcutin na natin, okay? So nakalagay po rito sa baba, makikita nyo yung yearly dividends. So start tayo ng 2011, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Imagine 13 years guys. Makikita natin yung trend ng kanyang interest, gaano kalaki. Okay, yung dividend niya, dividend rate. Sabi niyan, 2011, kung ikaw ay nung 2011 ka pa nag-start, kumita siya ng 4.63%. Noong 2012, tumaas, naging 4.67. Bumaba ng konti. Pero makikita mo guys, pataas ng pataas. Ayan o. Nag 8% pa ng 2017. Nag 7, ayan o. So, hindi siya bumababa ng 1% per annum, 2%, 3%. Makikita mo, pataas. Diba? Kaya napakaganda. So, sure na sure to kasi
Siyempre, pag nalugi ang Pag-ibig, government yun. Hindi malulugi to. Diba? Kaya safe na safe yung ating savings. Okay? So, ayan. Ito yung history. Check nyo na lang mabuti. Basahin nyo na lang. Pwede nyo ito lahat tingnan. Okay? So, yan guys. O nga pala, ang initial deposit nga pala dito is 500 pesos. Open account mo, 500 pesos ka mag-open account. Kapag nakapag-open account ka ng 500 pesos, pwede ka na pwede ka na mag-monthly or depende sa'yo kung gusto mo monthly, gusto mo per year lang ang lagay mo. So, mas maganda kung kaya mo monthly, maglagay ka na monthly. Okay? So, ngayon, taas tayo. Nakita mo ba itong sa gilid, sa right side, nakalagay ito, online services, e-services, MP2 savings, enrollment, online payment facilities. So, i-click po natin itong MP2 savings enrollment. Pag kinilik po natin yan, ito po yung lalabas. So, naka-ready na po yung ating website. Yan. Okay? So, once na naka-ready na po yung ganyan, nakikita po natin dito, nakalagay, MP2 savings. So, sabi rito, MP2 savings enrollment. Ito, i-encode nyo lang po yung inyong Pag-ibig mid number. Okay? So, yung Pag-ibig number nyo po, ilagay nyo po dito, encode nyo, and then dito yung last name nyo, apelyido, pangalan, first name, and then yung birthday nyo po. And then nakita nyo ba tong code na to, tong CAPTCHA? Kiklik nyo po yung CAPTCHA na yan, encode nyo po dito. So, sampulan natin, BVQ7G. Ayan, yan kasi nakalagay. And then submit. Okay? And then magpapasok po kayo sa isang website. Hindi ko na lang po tinuloy kasi mayroon na ako. Baga, doon na kayo mag-fill up. Okay, so kapag madali lang naman kasi may mga tanong, address, yung contact number, tapos, yun. So, pakita ko na lang sa inyo yung shortcut na let's say nakapag-encode na, ipiprint nyo po yun, may nakalagay doon po na print, pwede nyo send sa email para doon nyo i-print, para yung nadadala nyo sa Pag-ibig branch. Okay, so ito na po yung itsura niya. Yan, makikita nyo po, ito yung aking information. Tapan ko na lang iba. So, dito sa gilid, ito yung MP2 account number, Pag-ibig, yung Pag-ibig number ko, birthday. Tapos nakikita nyo po dito ay yung annual or 5-year end term. So, pinili ko po is 5 years kasi ayaw ko ng annual kasi hassle pupunta pa ako sa company. So, dito po sa gilid, ano ba yung source of funds po natin? Yung ilalagay natin, yung ihuhulog po natin. Then, andyan yung address, and then buong information po ninyo. Then, nakalagay po ito, this is to authorize my present and future employer to deduct my MP2 monthly savings in the amount of 500 pesos from my salary and remit the same to Pag-ibig Fund. Ayan. So, pwede nyo pong piliin kung through employer ba yung pagbibigay nyo ng contribution monthly. Okay? So, depende po sa inyo. Kung kayo may trabaho, pwede nyo ipa-deduct. Pero kung sigurista kayo kasi baka yung boss nyo hindi nagre-remit agad sa Pag-ibig, edi kayo na lang mag-over the counter or pwede naman sa GCash, sa Paymaya, sa mga online payments, pwede naman yan. Okay? So, nakalagay kasi rito, mode of payment, salary deduction, over the counter, nakalagay through any accredited Pag-ibig collecting partners. Yan. Okay? So, ito yung pinili ko kasi gusto ko, ako yung ako na yung magpe-payment. Then, signature over printed name. And then, nandito po yung mga terms and conditions. So, dapat basahin po natin ito. Okay? So, kung i-explain ko po sa inyo, ito kasing terms and condition, nakalagay po dyan, shortcutting ko na lang na 5-year po yan, maturity. So, hindi nyo pwedeng bawiin or pwedeng alisin kung wala pang 5 years. Okay? Kapag kinuha nyo yan na wala pang 5 years, sabi riyan, kalahati lang, wait lang, asan na ba yun? Basta, yung nabasa ko dyan, kalahati lang yung pwedeng makuha mo. Okay? Kasi hindi pa hindi pa matured yung pera mo. Doon sa kikitain, kalahati lang. Tapos, unless daw kung mayroong, halimbawa, ito na lang, ito to. Critical illness of member and immediate family members is defined of permanent guidelines certified by a licensed physician. Unless na lang, asan na ba yun dito? Wait lang, medyo mahaba Unless na lang na yung mismong owner ay namatay or may serious disease. Okay? Kung ngayon, pwede mo na siyang kahit wala pang 1 year, kahit wala pang 5 years, pwede mo nang kunin. Okay? So, hindi ganun ka yung kaltas. Saka maganda nito, tax-free to. Pero since ilang minuto pa lang, pwede natin basahin. MP2, Pag-ibig, voluntary po ito. And then, Pag-ibig member, Pag-ibig dapat, Pag-ibig member and regardless of their monthly income. So, walang pakialam sila kung magkano yung monthly income mo. Pensioners, regardless of age,
with at least 24 months savings prior to the retirement. Ayan, okay. So malino naman yun, di ba? Kahit ang edad mo, basta may 24 months monthly savings prior to retirement ka. The enrollment under this program shall be solely a savings scheme. The minimum saving is 500, which shall be recorded as of payment. However, should I make one-time contribution that exceeds 500,000, shall I require to make payment via personal or manager's check. Okay? So kung above 100,000, 500,000 yan, so kailangan mo na personal ka dun sa magbabayad kasi mahirap yan pag online or mga transfer. In P2 account shall be entitled to flexible dividends rates higher than that of Pag-ibig, which are declared blah 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 blah. So yun na ngayon, so mas mataas. I may opt to have an annual dividends payout or compounded dividend earnings. Ayan, so pwede natin kasi monthly, yearly, pwede natin kunin yung payment or hayaan lang natin kasi maganda yun, naging compounded siya. Ito sabi rito, the membership term shall be 5 years reckoned from the date of initial payment of savings under this program. So 5 years siya. Upon maturity, should I decide to continue my availment of Impito program, I understand that I need to apply for a new Impito account. So another application na naman siya. Hindi siya tuloy-tuloy na auto-renew. If I did not withdraw upon maturity, I understand that Impito savings shall cease to earn dividend provided under Impito program. Instead, its subsequent dividend shall be based on the rates declared. Ayun, so paiksi na lang natin, no? Kapag after 5 years, hindi mo ni-renew, na-busy ka, hindi mo napuntahan, ayun, so hindi na siya tutubo, stop na lang siya doon. Kung magkano yung kinita niya after 5 years, yun na yun, okay? So kailangan po nating i-renew siya. Okay? Sabi dito, pre-termination or withdrawal prior maturity shall be allowed. Ito yung sinasabi ko kanina. Pwede namang i-terminate na yung yung contract na after 5 years. Baka gusto mo na withdrawin. Sabi rito, shall be allowed under any of the following circumstances as applicable, yung 8.1, total disability or insanity. Yun yung nag-open account, ha. Separation from service by reason of health. Yan. So problema sa kalusugan, death of a member. Okay, retirement, permanent departure from the country. Yan, ma-migrate siya mamasa. Distressed member due to unemployment, limited time of closure of company. Okay, yun. So, critical illness, mga sinabi ko kanina. Repatriation, OFW, yan, pinabalikan ng Pilipinas, pinaway. So, yan, ito po, basahin nyo na lang dito. Ito, shortcutin natin, should I have the pre-terminate membership or reason that's allowed? I understand that. Ito, kapag ka naman yung mga nabanggit, wala doon, pero gusto mo lang kunin, halimbawa, gusto mong ipang ng business, puhunanin, kaya kukunin mo lang. Ito yung magiging niya, sabi, I shall only be entitled to 50% of the total dividend earned as penalty for the pre-termination of Impito savings. Okay? So, 50% lang po yung makukuha natin. Halimbawa, yung pera natin tumubo ng 100,000, halimbawa, 100,000 ang tinutubo niyan, wala pang 5 years, 50 lang ang makukuha natin. Kung 10,000 ang tinubunan yan, tapos wala pang 5 years, ang makukuha lang natin, 5,000 lang. Okay, yung tubo ha, tubo. Pero yung capital natin, buo pa rin. Annual dividend, I shall receive my contribution. In case of any change in information, I shall accomplish the members of change of information immediately. Notify the kung may mga information kayong dapat baguhin. Okay, so signature o printed name lang naman dito, then date. Okay, so yan lang naman yung laman niya. Okay? So nawa malino sa inyo yung yung in-explain ko sa inyo. Sana hindi kayo naguluhan. 'Di ba? So ayun, maganda naman siya, 500 pesos lang. Tapos monthly, pwede mong ilagay. At hindi pala pwede rito yung may putal or may butal. Kailangan dito 5, 10, 15. So anong ibig sabihin? Pag magbibigay na contribution mo, halimbawa 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 3,000. Hindi pwedeng 700, 600, 900 ngayon. Hindi pwede. Kailangan 5, 10, 15 yung yung gagawin mo na pag-contribute. Okay? Kaya kung halimbawa, ang pera mo ay 600, 500 lang mailalagay mo. So, intay ka na lang next month, or kung kailan mo mabuong 500 ulit or 1,000. So, ganun siya, guys. Kaya maganda to kasi solid naman siya. Makikita naman natin yung dito na, asan na ba yun? Ito to. Ang laki pataas. Solid na yan. Saka compounding pa siya, pataas ng pataas. Diba? So, 2023 po yan. So, ngayong December po ng 2024, lalabas yung
lalabas yung yung dividend ko, magkano po yung yung makikitain po na inyong pera. Kaya hangga't maaga dapat talaga mag-invest na kayo rito. Imagine kung bata ka pa lang ngayon at hindi mo meron kang pera na pwedeng invest dito, siguro pag edad mo ng 50 o 30 o 60, malaking pera na yun. So meron kang pang retirement na. Di ba? Bukod pa doon sa other investment mo. Okay? So yan, balik tayo guys, ang kailangan nyo lang kapag may mga branches kasi na na kapag mag-open account ka na, ang requirements, isa sa mga requirements sa kailangan kung ikaw ay employed, kailangan mo ng payslip. Okay? So meron namang branch na hindi nakahingi ng payslip kasi yung kapatid ko sa Cavite, hindi siya hininga ng payslip, basta dala lang niya yung printout ng kanyang pinilapan, okay na agad. Okay? Pero dito sa Kalamba, si Madam Lily, hiningan siya ng payslip kasi sabi niya siya ay employed pa. Okay? Hiningan siya na updated na payslip. Ang ginawa niya, sinerox lang niya at inattach doon sa mga requirements. Ako naman, since wala akong trabaho, kailangan po pagka ikaw ay walang trabaho ng source of income, kailangan may doon kang certificate or katibayan na mayroon ka talagang pinagkukunan. So wala akong maipakita kasi sabi ko wala naman akong trabaho. So sabi ko, ano ba yung pwede? Ako na mismo yung nagtanong sa kanya, baka pwede ang passbook kasi yung nakakaharap kong teller ba yun or kausap ko. Ako parang tinatamad mag-explain sa totoo lang. So kinulit ko na, sabi ko baka pwede yung passbook. Pwede daw, basta lang updated. Nagkataon naman na kakaka-update ko na ng passbook, nakapangalan sa akin. Hindi, ang ginawa ko na lang, isinerox ko yung aking pinotocopy ko yung aking passbook, yung pinakaharap, yung may pangalan ko, and then lahat ng laman. Sinerox ko para makita niya na updated, yung pinayagan naman. And then yun na, pagka nakalagay doon sa papel ko na kapag nag-exceed ng 100k, may mga additional requirements na kailangan ipasa. Okay? Kaya halimbawa, mag-open account ka, first open account mo, at 100,000 agad, may mga hihingin sa yung additional requirements. So nakalagay naman doon yung instruction, may link nakalagay doon kung paano mo makikita ano ba yung mga requirements na kailangan. Kung business yan, hindi kailangan mo siguro ng DTI or yung business permit. Kung OFW ka, siguro hingi ka ng certificate dun sa agency na sa katunayan yung OFW para maniwala sila na kaya mong ng ganong kalaking pera, mag-invest. Okay? So yun lang, naman meron kayo natutunan, na-encourage ko kayo na mag-invest kasi napakaganda talaga. Sureable kasi yun. Bagamat hindi kalakihan, yung kikitain mo 6%, 7%. So hopefully this year maging 8% na po yung dividend ni Impito. Pagkat hindi siya ganun kalakihan, pero masasabi ko na okay siya kasi sureable. Diba? Kasi pag mag-invest tayo, hindi lang dapat isa lang. Dapat naka-diversify yung iyong portfolio. Hindi pwedeng lahat, mutual fund ang lahat. Hindi pwedeng business lang lahat, traditional business. Andun lahat ng pera mo. Kasi pag lumugso yun, wala. Baga, sunog lahat ng pera mo. Kaya maganda, isa sa magandang paglagyan ng iyong capital, yung Impito. Talaga hindi ka magsisisi na, diba, kung gusto kong malaking pera mo, pwede mo yearly kunin, baga pang paikot mo sa ibang business, diba? O kaya kung gusto mo, iwanan mo lang after 5 years, kunita. Kasi kung sa bangko, kawawa lang yung pera mo, pagkakakitaan ka ng bangko, pero ang problema, wala ka namang kikitain, diba? So ang ilalagay lang natin sa bangko, yung mga pang-emergency fund, para mabilis natin makuha kung kailangan natin ng pera. Okay, so kung ma-enough na tayong emergency fund sa bangko, ilabas natin doon yung iba, yung sobra, ilagay natin sa investment. Yun yung nice move and advice ng mga experts sa atin. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and share this video. Bye-bye!